natin. SYM 200. New project. Gawin nating e-bike. SYM engine for sale. All goods pa. Baka interesado kayo. Ano pa? Gawa ko yung battery kahit dito. Yan na, bahala. Okay, bye mo. Napagana. Gawa na natin full amdo swing arm. Kailangan nga na siya ng locking plate. So yun. Ang alam ko meron namang nabibili na actual na locking plate. So hindi na natin kailangan mag-customize. Kuhanin ko lang yung sukat. Ito hindi ko pa mag-gets kung saan. Parang itong dalawa. Tinatanong ko pa sa supplier. Kasi bakit dalawa? Tapos wala namang threading dito. Wala din naman itong threading. So kailangan ito may threading syempre kagaya nun. Kagaya nito. Haba. Reference. Napakahaba niya. Kabili kami sa bahay ng kanya. Saktong-sakto. Tapos yung mga nuts. Saktong-sakto yan. Tapos ito yung extra. Puputulin pa din to. Itong tubong ito gawa ng sobrang haba din naman syempre. Ganun lang. Parang mas mahaba yung kalalabasan kung susundin yung engine mount na ganito. Ito. Pero kung gagawa ng bracket, siguro sakto nga. Maganda na rin yan para medyo gaganda yung pwesto ng ano. Ito bossing, ready with natin na battery. Ang wire nito ay 6 ohm. Kaya sigurado makapal. Pasok yan sa 4 kW na setup mo. Yung battery connector niya ay waterproof. Tapos 6 ohm wires. So, makapal. Solid. Imposible talagang magkasya. Ang kapal. Tapos wala na halos space. Hindi talaga kasya. Waterproof na box. Ilalagay ang controller sa waterproof na box. Tapos magmamount tayo ng waterproof connectors. Tsaka dito sa harness, syempre may waterproof connector din yan para waterproof sila. Ganun lang kasimple. Ang liquid cooling niya para malamigan. Tapos yun, nabutasan na natin. Nabutasan na natin para yung mounting. Hindi pa yung naka-mount, hindi pa din naka ano. Pero yun na yan.
Pwede natin tong for testing. Kuha na ako ng bolts. Tapos gagawa na natin ng bracket yung scooter para maikabit na natin to. Waterproof box. Ito na yung waterproof connectors. Naikabit ko na sila. I-mount ko na lang ng tornilyuhan na lang para may waterproof na. Tapos ito, kunyari ito for example. Yan. Hindi yan matatanggal. Matatanggal lang yan pag pinindot mo yung lock doon. Tapos waterproof na talaga yan. Yan. Sisili ko na lang. Tapos i-screwhan ko din. Magtatrang tayo ng bolt na maliit. Kasi maliit lang yung kanyang mga butasan. Nilinya ko na to. Waterproof connector. Tsaka ito para pang Bluetooth module. Syempre. Kailangan namang babaklasin ko pa itong lahat na to para lang sa Bluetooth module. Tapos hall sensor ng motor. Hall sensor ng motor. Ito Bluetooth module. Ito yung sa harness, mga throttle, ignition, kung ano. Ang assignment bukas ay ito. Gagawin ko ng bolt kasi hindi kasama yan. Tsaka ito mga to. Hanapan ko din ng bolt. At puputulin pa yung mga yun isa-isa kasi kailangan maigsi lang naman eh. Yun. Tapos continuation ng layout ng wiring. Tapos pag may oras pa, bibili ng hose fitting para makapag ano na. Ayun. Waterproof na talaga to. Ang inaantay na lang natin ay yung bolt nitong tatlo. Bibili tayo sa bayan kasi wala dito sa malapit dito. Yung ganito, maliit lang. Tapos yan, nagka-testing na ng ilaw tsaka busina. Ayos naman. Malayo siya sa gulong. Ayan. Yung gulong. Wala na lang lockset. Tapos sinaayos ko na din ang kanyang liquid cooling. Kasi syempre mag-iinit yan sa kahon. Para hindi nga tayo anahin sa putik. Hindi pa rin naman to tapos. Ito naman ay may connector pa akong hindi kakabit. Para inano ko lang para magawa na itong bracket na to. Ano yan? Yan, nakaganito. Nakaganito dito. Saka sa kabila. Ayan. Para hindi siya masyadong makalog. Tapos ito, isisil ko pa din. Paalisin ko pa nito dito. Gagawin ko ng, hindi ko pa tapos eh. Yun ako lang eh. Tinatapos ko lang yung bracket. Bali, yun ang susunod na. Itong toolbox. Pinapatanong kung magpapaano ka ng, yung takip nito, yun. Ayun. Ilalagay pa dito kasi may takip ka na ng play rings. Yun yung parang magiging takip na tapakan mo eh. Ito na yung 6 oak wires. Kapal yan. Nagawa na natin yung para sa breaker na connection. So yan, ito para dito sa mounted ito. Itong breaker ay nasa loob ng U-box kaya waterproof. Ito lang yung nakalabas dyan, waterproof yan. Pag kinabit dito, same with dito. Tapos para dito naman, ito na sa kabila din, sa labas din ito ng U-box. Ganun po yung mangyayari dyan. Tapos, gagawa na lang tayo ng wire kung gaano kahaba. Kasaktuhin na lang siguro natin. Yan. Para ikakabit natin dito sa controller. Yun. Dito, takip. Tapos ito, kabilang side, pupunta naman dito sa kabilang dito. Same with the negative. Ganun. Tapos, ganun. Sukatin lang natin kapag nilayout na natin. Ito. Isasabay na din natin ito. Ialatag na din natin ito. Ayan. Speed throttle. Merong reverse at saka 3 speed. Nakalinya na yan. May converter na din tayo. Ito yung yan, yung main harness na mga throttle, ignition and whatnot. Yan, pwedeng ready na to. Ayos na ayos ito pag pinagda. Lockset na lang din halos. Tapos hydraulic hose fittings para sa liquid cooling.
Tapos yung mga ilaw, busina. Tsaka yung brake fluid. At tsaka coolant, syempre. Tapos na. Yan lang. May butas pala ito. Nakita namin. Saka ito. Pero ito, nagkamali din naman ako. Ang gagawin ko dito, bibili lang tayo ng parang mga plastic na ABS na kagaya nito. Tapos itatapal dito, tapos iinitin lang yung mga gilid para matakpan to. Ganon din itong nakita namin butas ito, tsaka ito. Tsaka ito din, ganon din. Ganon lang din gagawin natin. Pero so far, okay na. Tapos nagawa na din natin yung connection. Ito. Ilalagay na namin ngayon yung harness. Tapos ito, yung papunta sa controller. Yun ang battery mo. Naka-ready na din yun. Inaantay na lang natin torque arm. Saka yung bukas liquid cooling na hose fitting. Agos lang, agos. Yan, lumabas na naman ang kalawang. Agos lang yan. Flashing. Okay na, wala na agad bubbles. Kailangan lang siguro ito puno, ano? Puno ba ito? Oo, papunayin. Hindi, ang ipupuno na natin eh. Nasaan ang grinder nito? May headlight na. Ano yan? Kaliwa. Side mirror. Pakita nito. Kaliwa. Wala na? Puno na? Dinitapin ko sa pan. Testing ng liquid cooling. Kitang-kita mo yung pressure, oh. Lakas ng tubig. Pina-flashing pa lang natin, nilagyan natin ng sabon at tubig para malinis yung hose. Tsaka yung radiator. So far, kanina pa namin pinapaandar yan. Nilagyan namin dishwashing. So, na ano na. Iba na. Natanggal-tanggal na yan. Malilinis na dyan yung kalawang. Lakas pa rin ng fan hanggang ngayon. Tapos, ayan, nilagyan namin ang dishwashing liquid. Kasi, inano namin, tapos binawasan na din namin ng tubig para matanggal talaga yung kalawang. Kasi grabe yung kalawang dito sa hose. Tsaka doon sa radiator. Gawa nga nung, mayroon kasi dito pinagdugsungan na parte dito na baka lang na simple. Ano, kaya kalawang na kalawang. Asan ba yun? Hindi ko na makita kung nasan yun. Ito. Yun o. Grabe ang kalawang yun o. May pa-undox na si tita. Handok. Wing, wing, wing! Sa Tagalipa po, motor po ito na pinakonvert, ginawang e-bike. Opo. Hindi tayo nahihirapan, half throttle lang ang kaya ng half throttle.
Ayun na nga. Ayun na agad mga guys. Sa ating e-bike na ginawa. Saglit. Hindi man lang nahirapan. Pababa. Testing natin yung preno kung kamusta ba. Mukha naman kasing malakas. So yun, itatry ko lang munang i-edit yung region para medyo gumanda. Try na ulit natin, na-update na natin ang region. Try nating baba ulit, tapos akit ulit. Baba pa tayo ngayon. Tingnan natin kung kamusta ang region. Iba-iba. Mukhang nararamdaman ko yung region niya ngayon. Hindi siya dali-dali. Oh ha, hindi tayo napreno. Yan ang maganda, hindi mo kailangan masyadong pumreno. Try natin dito. Okay, mukhang ayos naman, hindi tayo napreno. Hindi natin kailangan pumreno. Ayun, bumipreno na lang tayo ng konti ngayon, syempre sobrang tarik. Mukha namang maayos. Mukha namang maayos. Iba-iba, hindi masyadong nagpe-preno-preno. Adjust ulit natin ng kaunti ang preno. Oo nga, dire-diretso nga lang pala dyan. Nakakapit ang preno natin pa. Kaya nga, ipit pa tsaka bracket, ano? Ipitan yung siguro washer pa. Dahil parang ayos naman yung dahil hindi naman laging na-adjust. Iahon natin sa guys. Oo, iahon daw. Wala. Wala pa nga akong up throttle, gigil na gigil pa yung yan kaninang umahon. Oo. Kalsada ang kulang. Tatanong ka nila kung ako daw yung nagagawa ng e-bike. Kung ako daw yung nagagawa ng e-bike. May tinawagan pala sila. Ito na, pangahan na. Hindi pa sumasagad oh. Wala pa, kasi pa. Kakunti pa. Binabalik ko pa nga. Hindi nahihirapang umahon. Is patay. Kaya nga, mabilis lumakas ano. Kagat agad. Ano, inaano ko pa nga. Galing ka dito? Kanina. Tatlong baba akit ako. Kaya kasi ina-adjust ko yung yung pagpreno niya. Dahil na yung kanyang normal na preno yung nang di ka napiga. Yung rigid. Malambot ang gulong.
Malambot nga ata kanina nung saham sa Ano ano. naman mag-drive? Ikaw na. Ay sige ako na. Wait lang. Ganda lang.